Well, ayon sa initial investigation ng mga pulis sa ngayon, hindi pa nila matukoy talaga kung ano yung totoong dahilan kung bakit nag-amok or nanaksak itong suspect. Pero ayon sa report, itong suspect ay may mga kaso may mga kaso na siya sa pulis, isa siyang wanted kapag iwas sa military requirements lahat ng citizen ng Taiwan, yung mga lalaki ay nire-required na pumasok sa military. Itong suspect na to ay umiwas and then meron siyang mga kaso ng drink driving. Isa din siyang volunteer sa Air Force previously noong 2022, which is natanggal sa serbisyo dahil nahulihan ng lasing habang nagda-drive. So may mga kaso na talaga itong suspect. Sa ngayon po ay tinitignan nila yung anggulo ng background history nitong suspect, and also tinitignan yung kanyang mga cellphones, tablets, laptops, kung may makukuha silang clue or hint kung bakit bigla na lang itong suspect na nanaksak at nag-amok dito sa Taipei main station po. Yes, sir. Sir, bukod sa tatlong mga bystander na namatay, may mga nasugatan din po ba dyan po sa insidente? So ito ay nangyari nung Friday afternoon sa kasagsagan po nung uwian ng mga tao galing sa trabaho. Nangyari yung insidente around 5:30 hanggang 7:30 ng gabi. So ito po ay nangyari sa Taipei main station, which is isa sa pinaka-crowded area dito sa Taipei. Dahil dito nagtatagpo lahat ng MRTs, trains and mga buses mapunta sa iba't ibang area ng Taipei, also sa iba't ibang area ng Taiwan po. So itong si Chang Won po yung pangalan ng suspect. He's a 27-year-old Taiwanese citizen po. Nagtapon po siya ng mga smoke grenades sa iba't ibang location around Taipei main station, and then may dala-dala po siyang kutsilyo at nanaksak habang ito'y tumatakbo sa mga pulis. So nanaksak siya at ang ending po nung kanyang stabbing spree is may nasaksak siyang tatlo, nasawi na tatlong individual, and also kasama na rin po yung suspect po. Yes, sir. So dito, sir, namatay din yung suspect natin, sir. Yes po, ang total casualties po ng nangyaring insidente is 4. Kasama po doon yung suspect. So 3 po yung bystanders na nasawi at pang-4 po itong suspect na kung saan ay tumalon siya sa isang mula sa 6th floor ng isang department store habang tumatakas po sa mga kapulisan po. Yes, sir. Sir, how is this happened? Ano po kayong motive? Ano po nitong suspect kung bakit niya ginawa ito? Yes po, bali 11 yung injured. 3 po sa kanilang ginagamot hanggang sa ngayon. Yung the rest boys nakalabas na ng hospital, so may 3 pang na remaining na sa hospital po. Pero safe naman yung kanilang condition. So minor injuries lang po. Yes, sir. Sir, kamusta yung naging pagtutok ng mga pulis sa mga ganitong sitwasyon na dyan mismo po sa Taiwan, sa inyong pag-monitor din sa ganyang balita dyan po? As soon as yesterday po morning, Sabado ng madaling araw, naghigpit agad yung security ng Taiwan sa lahat-lahat po ng transport station, bus station, MRT, trains, even sa airport, dahil parang may na-receive pa silang isang threat na after nung nangyari sa Taipei ay magkakaroon din ng parehong event. May pinaplanong parehong event sa Kaohsiung, which is sa south naman. So nagkaroon ng paghigpit ng security sa mga train stations, bus stations, MRT stations sa south. Pati na rin po sa actually buong area ng Taiwan. So as of now, actually may mga SWAT teams na umiikot sa mga bus stations, train stations at sa lahat ng mga mataong lugar actually sa Taiwan. So medyo mahigpit ngayon yung seguridad ng Taiwan, and nagkaroon na rin ng pagpupulong kung paano pa nila mapapahigpit security nila sa mga matataong lugar po. Yes, sir. Sir, just to be clear para po sa ating viewers and listeners, yung mga involved po ba ay pure Taiwanese po sila lahat? Yes po. Itong suspect natin is Taiwanese citizen. Lahat ng injured is also Taiwanese citizen, So wala pong injured is involved na kababayan natin na Filipino or any foreigners dito sa nangyaring insidente po.
Sir, sa mga ganyang sitwasyon dyan sa Taiwan, sa tagal nyo na po dyan na nag-stay, kamusta po yung mga ganitong kaso? Ma-limit po ba o madalas yung ganitong mga sitwasyon, sir, na may mga ganitong nangyayari? Actually, itong sobrang isolated itong pangyayari na to, no? Kasi kung titignan natin sa history ng Taiwan, Taiwan is actually one of the safest country in the world. So, this event is very unexpected. Kung mapapansin nyo sa mga kumakalat na videos, yung mga bystanders, actually, habang nagtatapon ng grenade, smoke grenade itong suspect, kung makikita nyo sa video, medyo hindi pa alarmed yung mga tao, hindi pa nila alam kung ano yung nangyayari. Even the fact na may hawak na kutsilyo itong suspect, yung mga tao, parang kumbaga normal, it's normal for them because they don't expect na may mangyayaring ganito.